Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. Well, today, may bago na naman tayong pag-uusapan and this is all about awareness. At awareness ito sa mga taong gustong-gustong makarating sa Canada. Yung taong lahat na yata in-scroll or lahat na yata in-applyan sa Facebook at kung ano-anong website. And kung isa ka sa mga tao na yan na gusto maging immigrant, maging international worker, or international student, temporary foreign worker, or OFW, ito ang pag-uusapan natin. Okay? So, yung mga tao na nakakakita sa mga Facebook groups, community chat, at kung saan-saan pa sa mga WhatsApp, at kahit ano pang mga social media outlets, kagaya ng TikTok, YouTube, or Twitter, lahat na. Okay? So, kung ikaw ay isa sa mga tao na gustong-gustong makapunta rito sa Canada, pero, syempre, ayaw may scam, then this video is meant to find you. Panoorin hanggang dulo. From islands to maple leaves, strength of a heart that believes. Goodbye to Manila, hello to the crisp air, taking a risk with a dream and So imagine this, you are scrolling on Facebook and then suddenly may nakita ka bigla na Canada job, customer service representative, apply na. Siyempre, ikaw naman as a customer service representative o isa sa mga tao na probably nasa industry na yan, kagaya ng pagiging isang receptionist, pagiging call center agent, or sometimes, minsan kapag tayo yung nagtatrabaho sa isang sales assistant, di ba minsan may kasamang customer service representative yung job description natin. Pero, nung in-applyan natin, bigla agad-agad nagsabi na, "Uy, congratulations, you have been selected." 'Di ba? And iba't ibang job 'yan. So natatandaan ko pa nga nung unang-una ako nag-a-apply pa lang dito sa Canada noon. Well, we were in Brunei. And then, yes, nabiktima rin ako niyang mga ganyan sa Facebook. Yung tipong Canada hiring now or hiring in Canada now. Message me on this phone number and then I will send you the details. So ako naman, syempre, as an aspiring person na gustong makapag-Canada at that time, then, nag-message agad-agad ako, nagmamadali ako. Kasi nga, once na nakita pa to ng ibang tao, then, I'm sure na mauunahan ako. May ano ako dun kasi may thinking tayo dati, di ba, lagi na first come, first serve. Siyempre, kung sino yung unang-unang nag-apply, yan siguro yung mapipili. At madaling-madali pa ako nun. But then again, may mga tao nananamantala dahil sa mga ganyan tao. Dahil sa mga taong aspirant para makapag-Canada. So, unang-una, bakit nga ba target ng mga scammer ang mga Pilipino? Una, syempre, gusto natin na makapag-abroad kasi nga, para matulungan natin yung pamilya natin. Pangalawa, sa nakikita naman natin sa bansa natin ngayon, then there are people na gusto nila mga ibang bansa para maiba naman yung environment. Siguro para maiba naman, makita nila kung ano ang palakad na ginagawa ng gobyerno sa mga mamamayan nila. 'Di ba? At pangatlo, syempre, magkaroon ng magandang future. 'Di ba? Sino ba naman ang ayaw ng magandang future? At yan ang nagiging motivation ng ibang mga scammer para makapanloko. Ginagamit nila yung kahinaan ng mga Pilipino kasi nga, ang mga Pilipino
gustong-gustong mangibang bansa. Pero, again, kailangan nating tingnan kung red flag nga ba. Kung red flag ba yung mga ina-applyan natin. Unang-una, paano natin malalaman kung red flag? Normally, WhatsApp ang contact nila. Naalala ko noon, WhatsApp din yung ginamit sa akin noon. And then, as soon as I sent the message, dun sa WhatsApp number nga na nakalista dun sa Facebook, then, I found out na inaano ko, I receive a message automatically na I have to send all my documents. Sabi ko, sa isip-isip ko, bakit ako kailangan agad-agad mag-send ng documents? In the first place, you haven't interviewed me yet. So, kesyo, I've been pre-selected. Hindi ko pang alam kung ano pang job yun. 'Di ba? Hindi ko pang alam kung anong gagawin doon sa job na yon or kung saan mismo sa Canada yung job na yon. And then I submitted probably my really basic information. Kasi nga part of me still thinking or still hoping na baka ano lang naman to, siguro ako yung pinakaunang nag-send ng or nag-message sa kanila. So malay natin, ako yung napili talaga. Nag-send ako ng basic information. And then that's when I realized that when they sent the job offer, and that is the red flag number 2. Look at the job offer. Makikita mo minsan yung mga job offer. No experience needed, very high salary. Minsan nakalagay doon, no experience, apply ka lang. Ano kaya? Very high salary na napakataas pa sa minimum wage dito sa Canada. You always have to compare. Okay? And there's flexible schedule and immediate hiring. Like in 2 weeks or 2 months or 3 months, makakalipad ka na dito sa Canada. Again, you always have to practice due diligence. Ano nga ba yung due diligence na yan? Unang-una, i-check nyo mabuti yung job offer. Basahin yung mabuti. Kung makikita nyo lang ang job offer has so much grammatical error. So, kung hindi naman kayo marunong tumingin ng grammatical error, then there's Gemini now. There's ChatGPT now. Hindi po to yung sponsored ng AI. Baka naman. Anyway, pero makikita nyo na napakadaming error ng job offer. And there was this job offer that was just sent to me yesterday. At yun nga, pinapa-verify niya sa akin, ma'am, legit po ba ito? Legit po ba itong job offer na to? Sabi niya sa akin. Tapos, nung binasa ko yung job offer, may nakalagay doon na this was approved by Ministry of Labor of Canada, parang ganyan-ganyan. Hindi ko maalala kung sino yung Ministry of Labor na sinasabi nila. Pero, ang taray, di ba? So, imagine niyo si Lena, Ministry Lena Dia, I forgot her last name again. Yung mismong minister ng labor, ng immigration, yung pumirama ng job offer. So, dun pa lang, scam na. So, i-practice natin ang due diligence. And besides, minsan, para maakit ka, ang ginagawa nila is nilalagyan nila ng pagkalaki-laking salary. I-example ko lang rin yung nag-message nga sa akin sa email. Sabi niya sa akin, the salary is 5,400 per month plus 1,500 allowance. So imagine niyo, nasa 7,000 per month yung salary niya for a customer service representative position.
At wala pong ganyan. Wala pong ganyan na salary na ino-offer ang Canada para sa isang customer service representative. And hindi or bihira or let me know in the comment section sa baba kung meron nag-hire from Pilipinas as a customer service representative. Kasi hindi ko talaga alam kung meron. Kasi nung nag-a-apply pa lang ako back in 2019, customer service representative is very, very hard to find here. Hindi ko lang alam. Baka sa inyo nag-work, pero sa akin talaga kasi hindi. Ang tagal ko kasi nasa call center. And then, isa yan sa mga in-applyan ko din dito bago ako makapag-Canada. Dahil, dyan ako may maraming experience. And then, kala ko at that time na basta may experience ka, then, makakuha ka na agad ng trabaho dito sa Canada. Pero hindi pala. So, going back to the red flag, i-check nyong mabuti kung ano yung job offer or kung ano yung job, kung ano mismo yung trabaho na ino-offer sa inyo. So, the next red flag, ano nga bang red flag na iwa-watch out natin? Next is yung parang minamadali ka. Lagi ka minamadali. Sige, send mo na yan within an hour kasi baka makuha na nila to. Or send mo na agad yung NBI mo or yung passport mo or yung ano pa ba. Meron pa nga hiningi, parang Canada Work Permit Certificate. Just so you know, there is no such thing as Canada Work Permit Certificate. Walang ganon. Okay? Binibigay lang yan kapag may LMIA ka na or kung LMIA exempt ka na and na-i-apply yung work permit mo and you are coming from outside Canada, ibibigay lang yan at the port of entry. Port of entry is normally yan yung Vancouver or yung Toronto. Yan yung, or di ko pa alam yung iba. Basta yan lang yung dalawang alam ko. Diyan ibinibigay yung work permit. Piniprint mismo yan ng immigration officer from the port of entry. So, kapag hinihingan kayo niyan, kapag may nakita kayo na, huy, magbigay ka ng Canada Work Permit Certificate, there is no such thing. Okay? Walang ganyan, Mars. Okay? So, at paano naman kapag nakapagbigay ka na ng documents? Na, uy, late ko nang nakita yung video mo, Za. Nakapagbigay na ako ng documents. Anong pwede mangyari? So, most probably, they can use that to scam another person. They might use it for identity theft. Kasi, di ba, may personal information ng mga ID natin. So, pwede sila makapag-open ng bank account under your name or probably they can also send out remittance or receive remittance under your name at palalabasin nila na ikaw yung tumatanggap ng mga remittance na yan pero hindi naman talaga. So there are so much things that they can do with regard to your identity or with regard to your personal documents. Okay? So paano naman mag-verify? Paano natin i-verify ngayon kung legitimate ba siya o hindi? The first thing that you need to do, once again, is check the job offer. Maraming grammar mistakes. Napakadami talagang grammar mistakes ng isang fake job offer. Pangalawa, check nyo yung salary na ibinibigay sa inyo. Pangatlo, syempre pag hiningan kayo ng pera. Oy, makakalipad ka na ng 2 months, bigay mo sa akin tong halaga na to. Scam na yan, automatic. Pang-apat, i-check nyo yung email address. Normally, ang email address na ginagamit nila is Gmail, Yahoo, AOL, at kung ano-ano pa. Yung mga pwede kang mag-create ng free account. Normally, kapag legitimate ang isang business, they are using a domain. A domain is, for example, let's just say that you are applying with Coca-Cola, let's just say. Si Coca-Cola, kung legitimate siya, ang email address or ang letter kung saan manggagaling ang job offer mo is, for example, from coca-cola.ca. Yan.
Kasi yung .ca na yan, binabayaran nila yan sa gobyerno para maging isang legitimate website or legitimate email address. Okay? But once again, hindi lahat na gumagamit ng ganyang email is legitimate pa din. Again, always practice your due diligence. Dapat may sarili silang website. Yung nag-email sa akin last time, sabi niya, Za, may sarili naman silang website, nakita ko. Legitimate naman at totoo naman yung address na nakalagay sa job offer. So again, i-check nyo yung mga ibang details. Okay? Nang kagaya ng mga nasabi ko. Napakadami kasing red flag talaga. Okay? Na pwede nating gamitin or para ma-check ng todo kung talagang legitimate or hindi ang isang job offer. Okay? And ayun, sa mga tao na gustong-gusto talaga mag-Canada, again, there are a lot of job opportunities here in Canada as long as you know how to find them. Alam nyo kung paano sila matatagpuan. Kasi yung iba, ma'am, gusto ko lang mag-Canada, may opening po ba dyan? Napakalaki po ng Canada. Okay? At kung susumahin mo, katiting lang, ito ang Canada, ito lang ang Pilipinas. Yung ano lang natin, isang hinlalaki lang natin ang Pilipinas. O baka mas maliit pa nga. So, ganyan kalaki ang Canada. So, napakaraming job opportunities. Pero hindi ko sinasabi na magiging madali ang magiging paglalakbay nyo. As long as you believe, then you can achieve. As long as you believe that you will be able to achieve your dream of coming here in Canada, then you'll be able to. But, again, kailangan nyong hanapin kung ano yung nararapat sa inyo. Pero kung sakasakali naman na hindi akma yung trabaho nyo, then you may want to shift. Kailangan yung magbago ng ibang trabaho o kumuha ng experience sa ibang trabaho para makapunta rito. Especially kung bata pa kayo, 'di ba? Pwede pa siguro kayong kumuha ng, for example sample lang. Kung bata pa kayo, then probably study to become a teacher, 'di ba? Tapos, or kung hindi naman, then you may want to take French. Again, there are a lot of opportunities here as long as you know how to find them. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na to. So, again, wag po tayo magpapascam. Okay? Alam ko na mahirap ang buhay sa Pilipinas at alam ko na maraming tao talaga na gustong makarating dito sa Canada. Pero, kailangan humanap tayo ng legitimate way. Huwag tayong aasa doon sa mabilisan. Kasi normally, yung mabilisan na yan is too good to be true at pagbabayarin ng kayo. Okay? So that should be it for now. Thank you so much for watching. Until next time, at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, bye-bye. Finding our rhythm in this glorious life.